Guys, good morning. Ayan, nandito na kami sa Baleta, Malta. Ayan na oh, nandito na tayo dear. Ayan, kakarating lang natin guys. Kagigising ko lang eh. So uso pala dito guys yung mga bahay sa bato, mga gusali na gawa sa bato. Abangan ninyo ang vlog natin dito sa Malta ha. Guys, tignan ninyo, ipapakita ko sa inyo guys ha. Nakahinto na yung barko natin. At tignan ninyo guys yung mga gusali gawa sa bato. Oh. Parang mga golden stone. Ayan oh, tignan ninyo. Medyo malabo lang siya sa bintana. Tignan guys, kasi yung bintana namin parang foggy siya. Pero tignan ninyo, hindi ko alam kung ano to, simbahan ba to? Ayan, gawa talaga siya sa bato guys. Ang napakalinis ng kanilang kalsada. Kahit dito makikita ko. Hi guys, good morning. Nandito na yung mga ibang bus na nagsusundo sa mga mag-e-excursion ngayon. Ayan, so meron ng, ang dami na, 1, 2, 3, 4, 5 na bus na. So maglalagay muna kami ng sugar dito sa aming coffee. Coffee muna kami guys ni John. So nagtitingin-tingin ako guys no sa internet and nalaman ko na isa pala itong Malta sa pinakamaliit na bansa dito sa Europe. And marami siyang mga makasaysayan. Parang historical talaga ang lugar na ito. Mapapansin mo sa kanilang mga building para siyang gawa sa mga golden stone. And then yung mga restaurant. And then yung mga pagkain siguro nila dito masasa. Hindi ko lang alam kung ano yung Malta, what it's known for. Pasta ba? Seafood ba? We're going out about 8. So, kikitain ko ngayon yung isa sa matagal ko ng kaibigan na hindi ko na nakita. 2018 pa kami huli ng 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Ala? Wow, 8 years na pala kami hindi nagkita ni Kuya. Dati kami magkasama sa bahay sa Bulacan. And driver po siya dito sa Malta ng mga turista. So, alam niya kung saan ang mga pasikot-sikot, saan ang mga magagandang puntahan. And may sarili siyang sasakyan, guys. Yun naman kasi maganda sa isang lugar, guys. May kakilala ka para hindi ka masyadong mapapagastos. Kasi pag wala kang kakilala, Uber ka dito, Uber ka doon, right there. If you don't know anybody, you will spend money for Ubering. No, you will Uber everything from point to point. Ito kasi is, syempre alam na niya kung saan yung magandang puntahan or worth it puntahan. Ang problema lang kasi is may pasok siya ngayon ng 1 PM. So parang limited lang yung time namin na pagkikita ngayon. Pero at least kahit paano, 'di ba? Magkaroon ng time na makapagtsikahan. Ayan guys, palabas na kami at tignan niyo yung mga tao doon sa labas oh. Nakapila na sila. Ay, yung mga bus na nagsusundo. Ayan. Hi guys! Nakalabas na kami ng kwarto at papunta na tayo ngayon sa labas ng barko and kikitain ko na yung aking kaibigan na si Kuya Sunny! Where's guest services? Okay. Guest relations. Oh yes, down one. Okay. You can't go down. Thank you. It's in the middle of this stuff. Thank you. Ayan. So it's in the middle daw dear. So here. Gusto namin yung room na nabook namin. So next time if we book, we're gonna ask for 3rd floor mid-shift. Right in front of everything. Morning. Hi, good morning. Good, good. Magpapalit lang kami ng euros guys. Kasi kahapon nagpapalit kami pero 50 euros lang. Ngayon, dadagdagan namin. Here we are. Here we are. Okay, ayusin ko lang yung shoes ko, darling. Ayan, so hinihintay ko lang si John guys na nagpapalit. Dito kami sa guest relations ngayon. Kahapon nagpapalit na kami ng 50 euros. And then, $100. And then ngayon dinagdagan namin para maging 100 euros. Ayun, kinukuha na ni John yung pera. Finally, nakalabas na kami ng barko at hinihintay na lang namin si Kuya Sunny. There's Kuya Sunny! Wow! Ay. Kuya Sunny! Wow, Kuya! This is John. Nice to meet you. Nice to meet you, Kuya. Sige. Marami kaming planong puntahan ngayon, kagaya na lamang ng Blue Grotto, Popeyes Village, at marami pang iba. Nakasya lang sa oras ni Kuya kasi may pasok kasi siya ng 1 PM. Oo.
playing my favorite song. Oh, this is John's favorite song. Nakakatuwang isipin lang na magkaparehas ng type of music si John at si Kuya Sunny. Isa sa mga napansin ko guys, sa mga sasakyan dito sa Malta, yung driver's side ay nasa kanan. Magwa8 taon na rin na tourist bus driver si Kuya Sunny dito. Nung bago pa lang daw siya dito, naninibago daw siya guys. At nag-training siya ng 2 months. First city in Malta. Ayan na guys, oh. Wow. Is dito tayo sa Rabat. And then magpipicture lang tayo. We will just take a picture here dear. In the Rabat place. Kuya will just take a parking. No, thank you. No, thank you. Ayan. Ayun oh. At sa hindi inaasahang pagkakataon guys, ay may makikilala tayo ng mga kababayan dito sa Malta, mga turista. Namukhaan nila kami. Hi kababayan! Picture tayo dito. Yeah. But I thought you were in the US. Nag-cruise kami. Ah, okay. A picture daw, picture. Sir, here. Hello. Taga saan kayo? Ay, dito lang work kami dito. Pero siya sa Muntinlupa, ako sa Pasig. Kami. Okay na naman naman. Picture ko tayo eh. At tayo din again. Okay, salamat ha. Nice to meet you. Nice to meet you po. I'm always looking forward for what he's cooking. Something new all the time. Okay. 1, 2. Okay. Thank you. How many days Ingat po? kayo ha. How many days? 7 days. 7 days. Mm. Ingat din po. Nice to Enjoy meet po. you. Take care. Okay, sige. Mayroon pa si parking dito. Okay, sige. At dahil limitado lang ang oras natin dito guys, konting picture lang tayo dito at video at saka diretso na tayo sa Blue Grotto. Hi guys, nandito tayo ngayon sa Rabat, isa sa pinakaunang city dito po sa Valletta, Malta. Look at this. Yes. Cannon. Ang daming mga ibon deer. Yeah, we don't want to stay longer here. We don't want to keep Kuya waiting. Here, we're here. Anyway, Right? it's buildings. Buildings and buildings. No? Okay, so I'll just take a photo of you here. And then we go to Grotto. Because he said that if you want, we can go to Blue Grotto now. Okay, let's go to Blue Grotto. Meron din silang, para siyang shopping center din. Oh, may mga shopping center din dito. Ayan, oh. Waiting for the buses. Mhm. So, aalis na kami kaagad guys kasi mahirap daw yung parking dito sabi ni Kuya. Ayaw naman natin siya na mag-wait doon ng matagal. Meron pa sanang mga museum, parang museum dito guys. So, pero hindi na natin pupuntahan. Next time na lang. Ayan, pipicturan lang ni John. Looks like another kababayan dear. Lots of kababayan. Oo. Hello mga kababayan. Johannes and John. Hello. Ayan. Ayan na oh. Ang dami talagang mga Pilipino dito guys. Hello mga kababayan. Hi. Aman dear. Sa cruise kayo? Galing kayo sa cruise? Hi. Oh. Saglit lang kami dito guys no, pero ilang grupo na ng mga kababayan ang nakilala namin. Wow, ganun na talaga, worldwide na talaga si Johannes and John. Kilalang kilala na. Ang daming mga Pinoy pala dito kuya. Oo. Sobrang dami.
At habang binabaybay namin itong kalsada papunta sa Blue Grotto guys, kapansin-pansin ang mga kakaibang disenyo ng mga bahay dito. Magkakamukha lang siya guys, no? And kung mapapansin ninyo, is gawa siya sa parang mga golden stone. At parang halos luma na yung mga bahay nila dito. Parang pinipreserve nila. Hindi nila binabago yung disenyo. Tansya ko sa mga bahay na to ha, mga 100 plus years old na. At bago pa namin marating ang Blue Grotto guys, mayroon pa daw isang tourist spot dito. Ayan oh, sabi ko ano pang tourist spot na sinasabi ni Kuya? Kalsada man ito. Pero guys, nagulat ako nang makita ko sa unahan guys ang stunning view ng Dingley Cliffs pala ito. Cliffs? Dingley Cliffs pala ito kung tawagin. Bangin pala itong napuntahan namin guys. Malapit na to sa Blue Grotto. Ah, okay. Ay guys, hala ka, may bangin. Ay, hala ka dear. Hala, nakakatakot. Cuidado. Hala ka guys, grabe. Ayan, uy, thank you kuya. At dinala mo kami dito. Wow. Hala ka. Guys, grabe, literal. Na nasa tuktok talaga kami ng parang bangin. Hala ka, bangin na talaga ito dear. Sa totoo lang guys, no, habang dumungaw ako doon sa baba guys, parang nakuan yung tiyan ko guys, na parang masusuka ako ba, no? Parang natakot ako, na tense talaga ako kasi parang isang pagkakamali mo lang dito guys, mas-slide ka dito, nako, diretso ka talaga doon sa baba. Ayan oh. Hala kapag dito, naglinog. Guys, grabe talaga, ang ganda. Oh my God, I love it dear. I'll take a picture of you dear. Ay, wow. Lakabuis buhay talaga itong gagawin natin, guys. Oh. Sa ano tayo, sa Goso. Goso. Magsasakay tayo ng barko. Sa Kabilang isla. Oh. Dear, when we get back, we will go to another island. It's very beautiful. Okay. May mga snails. On everything. And there's a lot of them, dear. Escargot, they're large. Ay, escargot? Escargot na, dear? Oh. Ayan, oh. Wow. May mga snails. Hala, Lord. Thank you so much, Lord, for this opportunity to travel. Sobrang nakakatakot talaga, guys. Siguro pag isang yanig lang dito, guys, no? Ayan, oh. Uy, nakakatakot talaga. Bangin na talaga siya, guys. Ito naman yung next stop natin, guys. Nandito tayo sa isa sa pinakalumang simbahan dito sa Valletta. Ayan, may mga nagbebenta din dito ng mga, hindi ko alam, baka wala namang entrance fee dito. Pero ay wow. Literal na simbahan na nasa tuktok ng bangin. Wow. Hala ka dear, wow. Everything is a wow. Saint Mary Magdalene. Chinek ko online guys, no? 580 years old na pala ang simbahan na ito. Tara, ikutin natin kung ano ang meron dito sa likod ng simbahan na ito. Parang sarado kasi guys, hindi tayo pwedeng makapasok. Ang ganda dito. Oh wow, this is amazing. Wow. Amazing, amazing view. Wow. Hala ka dear, grabe, ang ganda no? Amazing. Very beautiful. Beautiful. Magpicture tayo dear. Hello. Hello. How are you guys? Are you enjoying your holiday? Very, Yes. yeah, very much. Beautiful here. Are you from here? Yeah. Wow. You have a beautiful country. Thank you. Mhm. Thank you very much. We're from the United States. It's in Amazing. United States. Which part? You We're from Florida. from Florida? Yeah. My cousin is from Florida. Wow. He lives in Florida. Small world. We're near Miami. We're in West Palm Beach. Near Miami. Hey, Miami? and
near the beach. Near the beach, yes. We're near the beach. Yes, very close to the beach. Mm-hmm. I don't imagine that you know him, but he negotiate the property. Mm. Oh, he's like a realtor. Exactly. Mm-hmm. Exactly. Ang sayang isipin lang guys na nagkaroon kami ng instant ng kaibigan dito sa Malta. Ang bait din pala ng mga tao dito. Okay guys, next destination namin is Blue Grotto. And then after nito pupuntahan na namin yung lugar ni Papay's Village. At nandito na kami sa Blue Grotto guys. Pababa lang tayo ngayon at pupuntahan natin yung mga bangka na magdadala sa atin sa cave. Actually, kung may time pa tayo, sasakay tayo ng bangka, iikutin natin, papasukin natin yung mga kuweba. Pero pag wala ng oras guys, siguro magpipicture-picture na lang at konting video lang tayo dito. Baba, hinihintay lang namin si kuya ngayon kasi nagbanyo pa siya. And as you can see, ang ganda ng dagat there, no? It's very beautiful. Blue turquoise water. Nandito yung kanilang mga souvenir items. Ayan, we will try later at the end of our tour. We will try their #1 gelato in Malta. Ayan. Ay, beautiful. Ay, wow. Blue water, turquoise water. Guys, tignan ninyo ang napakalinaw na tubig dito sa Blue Grotto. Kaya pala siya tinawag na Blue Grotto dear because the water is blue, turquoise. Ayan oh, sarap maligo doon oh. Next time. Scuba diving. Yeah, Right when we there. go back. When we go back next year, dito tayo, lalangoy tayo dito. Those are the little boats Right. Ayun oh. to go through the cave. Sonny's ready to go through the cave. No. No, No time. I have no time. No time. But I will check. No, it's okay. Let's go na. Dito, tingnan natin. Ha? Tingnan Sure? Ah, sige. Saglit lang. Ah, sige, sige. Alam nyo guys, na-appreciate ko talaga si Kuya Sunny kasi alam ko may pasok pa siya ng 1 PM niyan pero sabi niya kung gusto nyo na sumakay kayo saglit doon at papuntahan ang kuweba, pwede naman. Pero sabi ko, Kuya, wag na lang, next time na lang. Babalik na lang ulit kami dito next time kasi ayaw ko naman na malate siya sa kanyang trabaho or mapagalitan siya ng kanyang boss. Next time na lang kami sasakay doon guys. Because here comes the crowd. Aha, oh, dami. Yup. Kasi hindi man tayo sasakay kaagad doon eh. You have to wait for your turn. You have to wait for your Aha, turn. and then lots of tourists. And then you go through the thing. It probably could take 45 minutes. Wow, lots of tourists. So tourist destination talaga ito guys, ang Blue Grotto. Nandito tayo ngayon sa pinaka-famous na gelato dito sa Malta. Here. Cereali or if you want to try someone. Good choice talaga ito. Ang sarap-sarap. Tignan nyo guys, nakapila na yung mga turista. Oh. But I think they're going to the restaurant or somewhere. Waiting for their bus. Yep, they're done riding the boat. Guys, excited na ako dahil pupuntahan na natin ngayon ang Papay's Village. We are now entering Papay's Village. Aha! Guys, nandito na tayo sa Papay's Village. Wow. Ay, wow, hala. Look at the water dear.
Hala ka, grabe oh. Ay, wow. This is beautiful. Hala ka guys, grabe ang Popeyes Village. Ay, wow, bongga talaga. Pwede tayong umakyat. Ayan oh. Hala ka, grabe. Ang ganda talaga dito sa Popeyes Village, guys. Ay, grabe, Lord. Grabe. Ang ganda. Iba talaga sa experience kapag nakikita mo sa personal kesa nakikita mo lang sa TV, sa mga video, sa libro. Wow, Lord, salamat sa ganitong opportunity. Photo, dear. Ang sad lang guys no kasi kulang talaga kami sa oras guys, pero okay lang kasi babalik naman kami dito siguro sa birthday ko sa September or next year. Thank you Kuya Sunny sa pagsama sa amin dito. Thank you. Hinatid na nga kami ni Kuya Sunny pabalik ng barko guys, at sabi niya sa pagbalik namin dito next year may pupuntahan daw kaming isla na kung tawagin ay Gozo. Yun daw ang pinaka magandang pasyalan dito, number 1 tourist destination. Oh wow dear, look at the tourist. Load. Like the ship is parked here. Hello kababayan! Kumusta? Ito ata yung mga kasamahan ni Kuya na bus driver. Maraming mga Pilipino bus driver din guys dito sa Malta. At bago tayo bumalik ng barko guys, may kikitain lang ako dito ng customer ko ng Michael Kors. Magkikita daw kami dito sa bus terminal. Hintayin ko lang siya dito saglit. Ayan, so antayin natin si Madam. Malapit sa bus. Hi guys, naghihintay lang tayo ngayon ng customer natin ng Michael Kors. Hi, it's nice to meet you. Business as usual pa rin. Akalain yung makakarating dito sa Malta ang mga paninda na Michael Kors ni Johannes galing sa USA. Kaya naman balik tayo dito sa susunod, magdala tayo ng maraming paninda. Hala, oy, dahil taga-tagong din sa Malta. Taga-dari na mo sa Baleta. Dili mi sa north. Mga Jehovah's. Jehovah's. Nice to meet you guys. Uy, one day lang dire. One day, manguli namin inyong hapon. Nice to meet you. Salamat. Itakit sa tas tagong pohon. Hello, Your Highness. My name's Johannes. I am John. We are Johannes and John. Today is special because today is Chef Tables Night. This is one of the 5-star restaurant. Is it 5-star? Daniel Balud? Yeah, he's very famous. 5-star restaurants here at Celebrity. He could even have Excel. Michelin. He could even have Michelin stars. So paalis na tayo guys. I think the ship will leave the port at around 6:30 p.m. Ayan, may mga paisa-isang bumabalik na sa barko. Ayan. Ayan oh. So we have early dinner today. It's a chef's table. Ayan po si John. Ay magsusuot lang siya ng ganito. And also, oh, where's your chef's, this one. Ayan. Oh, you want me to wear the apron too? Aha, mag-apron ka din. Hala! Ala dear, you look like... This is like the... Aha. You look like you're really working as a chef. It Like looks they the, would- the waiter's apron. Oh, Yeah, yes. I can go upstairs. They have black. I can go to the... They do with stripes. Mm-hmm. You can go to the buffet and start looking around. Uh-huh. Uh-huh. Like you're a mad manager. Uh-huh. Mm-hmm. What is this? It's empty. Let's go. So, ayun guys, kaya naka-formal-formalan kami ngayon. Actually, magre-request kami kasi, how many course there? 5? 5 course? Oh, I better remember the letter. Actually, she's not even looking for it. They say to bring it with you. She's gonna seat me without doing that. Mm-hmm.
Ayun, so magdadala lang tayo ng yung parang invitation or yung parang patunay na may invitation, not invitation. Meron tayong what do you call this one? Meron tayong reservation for tonight. Ayan, so the starter supposed to be mussel soup. Yes. Oo, mussel soup. Tapos nag-request si Jan na ipa-change niya kasi syempre bawal sa akin yung mussel soup. Potatoes, celery, etc. caviar. I want your etc. So ito yung mga, okay, mussel soup, ravioli, kataifi. This is for the kataifi. That's for the Dubai chocolate. Kataifi. Yeah. Kataifi crusted Arctic char, and then pepper duck magret, and the Black Forest. Oh, Black Forest chocolate for our dessert. Oh, it'll be a delicious dinner. There's no question. There's no question. So, I'm And very beautiful. excited. Nakakapagod ang araw ngayon, kaya deserve natin na kumain sa Michelin star restaurant or 5-star restaurant. Okay? Dito sa loob ng cruise. And in the next few days, kakainan natin or itatry naman natin ang ibang specialty restaurants dito, kagaya ng Bora. Ayan. I think on the last day, second to the last day, we're gonna have dinner at Bora. Courtesy of our friend. Kasi magpapapicture kami with the captain. Di ba kanina binigyan tayo ng memorabilia? I'm very happy that somebody recognized us dito sa cruise. Si Fatima, maraming salamat talaga. I feel so special even if we are not at the suite room. Kasi usually ang mga ganyan is yung mga nasa suite room lang yung binibigyan nila ng ganyang atensyon. But anyway, maraming salamat Fatima for recognizing us and for giving all those memorabilias. So, Are you ready? ready as I can be. Magsasapatos lang ako, darling. I'm gonna wear my shoes. Ay, she's here. The girl who messaged me. Yeah. Okay, let's go in. Hello. So, nandito na kami ngayon sa La Voyage Restaurant. We are gonna be first. Thank you. Pagpasok ko pa lang dito guys sa kanilang parang private room, parang magkakaroon kami ng conference dito habang kumakain. Ang ganda ng kanilang setup, napaka-social. Hinatid kaagad kami ng maitre d', tapos ang daming mga head waiter nag-asikaso kaagad sa amin. Minsan lang tayo maka-experience ng ganitong luxury dinner. Kaya itodo na natin, 'di ba, ang experience natin. Bali hinihintay lang namin yung isa pa naming kasama na couple na mag-join sa aming dinner ngayon. Pagkatapos ng dinner namin mamaya, bali bibigyan tayo ng cookbook signed by the very famous Daniel Balud, ang may-ari po ng 5-star restaurant na ito sa Barco.
I think I like it roasted the most, but Roasted is awesome. You can also poach it in olive oil too. Mm. It's really nice. like a confit almost. Mm-hmm. You want more fish? It's gonna take the time to like flatten out the bottom of the grate, and we'll just like Take the seeds de-seed out? it. Yeah. I think they were hoping the grapes would be the acidic sweet vibe for the demi-glace. She wasn't that good. Be careful, Thank you. Careful with the plate. Thank you. You're not happy. Is that like sweet potato? Butternut squash. Oh, Bon appetit. thank you. So now we have the duck breast. Duck breast, we cook it skin side down on the pan for 4 minutes. So the skin is going to become crispy. Then we're going to move it to the oven for another 5 minutes at 175 degrees. We take it out from the oven and we leave it to rest for another 5 minutes. And you're going to find also some sweet potatoes that we boil them. And after that we grill them with butter, salt and pepper. You're gonna find also the cabbage, Savoy cabbage, and on top of the cabbage, you're gonna find a mirepoix of vegetables and some chili flakes. So you're gonna feel a little bit spicy, the cabbage. Okay. You have also lingonberry jam and lingonberry sauce with the duck. Enjoy them. Thank you. Bon appetit and enjoy. Thank you. So it is a sweet potato. Sa totoo lang guys, no, itong pagkaluto ng turkey is para siyang medium well. Hindi ko siya masyadong bet ang pagkaluto niya. Well, ako lang siguro ito. Pero based naman sa mga kasamahan ko, nakita ko naman na nag-e-enjoy sila sa ganitong pagkaluto. Ako talaga parang feeling ko is hilaw siya. Okay, pero pwede na talaga yan guys, medium well. Pwede pala i-medium well ang duck. Usually kasi kapag kasi dyan ay nagluluto is naka-air fry eh. So, parang lutong-luto talaga and crispy skin. So, nanibago lang naman ako. And then, yung sweet potato, parang simple lang ang pagkaluto sa kanya, guys. No? Parang gi-poach lang siya and then gi-fry a little bit or deep fry a little bit. Basta, gusto ko talaga yung mas luto pa siya. Yung parang mas soft pa siya. And then, ano pa ba yung mga nandito? Oh, the cabbage. Hindi talaga siya nakain yung cabbage. It's because sobrang anghang niya. Siguro kung binawasan lang ng konti yung cabbage, yung anghang na nilagay doon is makakain ko siya. And then in terms naman of the sauce na ginamit sa kanya, parang hindi siya ganun kasarap. Para sa panlasa ko, magkakaiba naman tayo ng panlasa eh. Maaring sa iba, pang 5-star na talaga ang lasa nito. Pero sa akin is, siguro kung i-rate ko yung, yung meal na ito is, siguro bibigyan ko naman siya ng 5 or 6.
At hindi rin ito nagustuhan guys ng ibang couple na kasama namin sa table ngayon. At sabi nila iba talaga yung sa cabbage talaga. Sobrang spicy niya talaga guys. Kung mahina yung tolerance mo sa spiciness, hindi mo talaga siya makakayanan guys. You want his too? We're selling duck. Uh-huh. They do the whole duck in the air fryer. Very good. Chinese 5-spice, Yeah. salt and pepper. Rub it with a little soy sauce. Cook it for an hour and a half. 30 seconds. And everybody loves it. Standard stir-fry veggies. What, no mirepoix with chili flakes? No. I get fired for that. Kailangan ko na talagang uminom ng tubig guys at this moment kasi sobrang anghang talaga ng cabbage. Alam mo yung parang nanunuot talaga sa dila yung anghang niya guys. Oo. So, it's a no for me sa meal na ito. Pero let's see kasi meron pa tayong last course which is ang dessert, which is I'm very excited kasi sabi Black Forest chocolate cake. So, yun. Let's check it out. Parang Pinoy yung pastry chef na gumawa nito guys. Hindi ko lang masyadong mabasa yung kanyang nameplate. Pero tikman natin ha. Ayan, presentation wise, okay naman siya guys. Para lang mga pustiso yung nasa ilalim. Oh. Parang mga ngipin guys, no? Okay, let's check their Black Forest chocolate cake. We're really not the dessert person talaga guys, no? Alam nyo naman na gumagawa lang si John ng dessert kapag may bisita kami sa bahay. Pero sa totoo lang guys ha, hindi naman ito sa pagbubuhat ng bangko or what. Mas gusto ko pa din yung mga dessert na ginagawa ni John sa bahay. Like for example, apple crisp pie, mga ganyan. Tapos mga olive oil cake. Tapos chocolate lava. Siguro sa iba magugustuhan nila ang lasa nito guys. Pero for me ha, parang mas gusto ko pa yung mga dessert na nasa ibang restaurant, sa hindi 5-star restaurant. Well, sa akin lang yun. Opinion ko lang naman yun guys. Pero all in all, okay naman yung lasa niya guys. Pero siguro next time, hindi kami dito guys ni John. Babalik siguro. Kasi for a $125 meal, parang makukuha mo siya ng parang mas worth it sa ibang mga restaurant na like nasa $35 extra charge lang or $40 extra charge or $75 extra charge. Parang I think ang binayaran natin siguro dito mamaya is yung cookbook ni Daniel Balud and hopefully siya talaga ang pipirma ng cookbook na ito. Okay, well, check it out later. Hey guys, are you ready for this? Ito na, na-deliver na sa amin yung ating boarding pass kasi we will have an excursion tomorrow courtesy of Celebrity Excel. And actually, thank you to Fatima, one of the guest relation officers na nandito on board. And sabi niya na meron daw kaming access sa... Basta, i-explain ko sa inyo later. Okay, ipasok ko muna to sa loob. Ang cute nito. Oh, ala, nahulog.
Ang cute! Nag-print talaga siya ng picture namin ni John. Ayan, oh. Wow! Love it! Ang sweet! Parang celebrity talaga ang ano namin dito, guys. It feels like we are celebrity. Ay, hala, hindi pala. Nalock pala. Wait lang, open lang muna natin. Ngayon lang kami nakaano ng ganito. Ng ganitong treatment. Special treatment talaga. Okay, explain ko sa inyo ha. Kasi hindi ko rin alam kung ano ito. Ang alam ko lang magtutour kami dito sa parang restricted area ng cruise. Like for example, laundry room, ano pa ba yung mga restricted dito, mga kitchen. So, ipapakita nila sa amin, guys. Talagang special talaga ito. Alam mo, merong excursion dito, I think $400 ito para makapasok ka sa kanilang excursion, para sa excursion na ito. Thank you for booking our inside access behind the scene ship tour. Oh, ito yung behind the scene ship tour. Ayan. Meeting place Cyprus, 9:40 a.m. Ayan. Para sa aming dalawa ni John. Mahal daw ito if. Ang cute! Gusto ko tong ipalaminate. Thank you so much again, Fatima, sa kababayan natin na nagbigay sa amin ng free pass. Ayan, para dito sa much-awaited inside access behind the scenes ship tour. Ito yung sinasabi ko kay Jan na gusto kong i-book, pero nga lang sobrang mahal niya talaga, guys. Pero gusto ko talaga siyang itry kasi gusto kong makita kung paano yung operations nila behind the scenes. Saan napupunta yung mga leftover na pagkain na hindi nauubos, 'di ba? Paano nila ginagawa yung laundry, 'di ba? Kasi syempre ilang cabins ito. Hundreds of cabins ang nandito, no? Ilan yung tutulong-tulong para arrange or malabhan itong mga naglalakihan at nagkakapalan na mga comforter. So, yan ang mga gusto kong malaman at marami pang mga behind the scenes na nangyayari sa loob ng barko. So, ito na po yung ating boarding pass, inside access. Ayan, meeting date and time location. Ayan. Hello! I'm very excited and I'm really looking forward for this one. I-video, kailangan i-charge natin lahat ng gadgets natin. Oh, thank you so much, Fatima. And then, hindi lang yan ha. I think hindi ko na ipakita pala sa inyo kanina. Pumunta rin siya dito, guys, para bigyan tayo ng... Okay, wait lang. Itong model ship nila ng Celebrity Excel. Ito to. Beautiful model ship ng Celebrity Excel. Ayan, oh. Meron na kaming ganito sa Celebrity Beyond. Ayan. Binigay din sa amin ng isa sa kanilang mga guest relation officers. Beautiful. Ayan. We really appreciate it. We really feel we really feel so much appreciated, no? That's why we love Celebrity Cruise. Ever since naman, guys, kahit na hindi naman kami nila binigyan ng mga ganito, no? Ever since, kaya nga nasaan na kami ngayon pa-elite status na kami ngayon ni Jan. Mga ilang cruise na lang, ilang cruise nights na lang, magiging elite na po kami ni Jan. Alam ko kasi is sister company din yan sila ng Royal Caribbean and hindi ko lang alam kung ano yung isa. May isa pa So, yun. Hello. Excited na ako for tomorrow. Ayan. Ito na pala, guys, yung free cookbook ni Danielle Balud. Ayan, na included po sa binayaran namin na dinner kanina. Ayan, dinner, Chef's Tables dinner. Ayan. So, nandito. So, actually, Chef Balud is a restaurateur. Ayan, chef. Ayan, who owns a restaurant that's Michelin star approved. Ayan, so we're very lucky to have this one. And sana may mga magustuhan si Jan dito, no? Na mailuto niya din sa atin. Ayan. Magkano kaya ito? Yung mga ganito mamahalan ito Special. Ayan.
'Diba? Thank you so much, Danielle Balud. Hi guys, nagbibihis lang ako ngayon kasi pupuntahan ko si John. Nagutom kasi ako eh. Nandun siya sa bar. Nagiinom pa rin siya. Anong oras na? Magti 10 o'clock na. And then, nag-edit kasi ako dito and then bigla akong nagutom. Sabi ko, ay puntahan ko nga si John. Hindi lang ako magdadala ng camera doon kasi may mga music. So, makaka-copyright tayo. Ang kinagandahan dito no is malapit lang yung room namin sa bar. Paglabas namin literal, ganyan ka lang, straight, and then paglabas mo, bar na kaagad. Gusto ko tong room na to. Nasa deck 3. Yan. Okay. Let's go. Hey guys, good morning. Day 4 ng aming cruise ni Jan dito sa Europe. And sea day ngayon. So, bukas pa tayo darating ng Turkey. Siguro mga 7:30 to 8 a.m. darating tayo ng Turkey. Magpo-post ulit ako sa FB ko mamaya dahil baka may mga kababayan tayo na nasa Turkey na gustong makapag-meet and greet sa atin. So, sabihan nyo lang ako guys or sasabihan ko kayo kung saan kami ni Jan para mapuntahan nyo kami. Sabihin ko ahead of time. Doon kasi sa Barcelona guys is limited lang talaga yung time namin ni Jan. Yung mga nakilala ko lang doon is yung mga nag-PM lang sa akin, no? Yung iba kasi is may mga pasok sila, no, sa kanilang mga trabaho. And then yung iba medyo medyo sinag yung camera ko. Hindi ko alam kung paano siya i-adjust. Kung i-focus ko naman sa dagat, itim naman ako. Kung i-focus ko naman sa akin guys is mag super bright naman sa dagat. So, hindi ko talaga alam paano i-adjust itong aking DJI Osmo. DJI, ano na? Paki-update naman ito. Gusto ko sana yung parang pantay lang ba yung lighting. Anyway, so tomorrow, hindi ko lang alam kung saan pa kami, saan kami mag-iikot. Siguro kung may kababayan tayo, kagaya kay Kuya Sani, shoutout Kuya Sani, thank you so much dahil nilibot mo kami sa mga magagandang lugar dyan sa Malta. Maganda kasi talaga guys kapag may kakilala ka, ano ba talaga itong aking camera, Maganda kasi talaga guys kapag may kakilala ka na marunong sa isang lugar or kabisado yung isang lugar kasi parang hindi ka mawawala, alam mo kung saan ang pupuntahan, hindi ka nagsasayang ng oras. So, like kagaya kahapon, mag-excursion sana kami ni Jan, may dalawa lang kami na pupuntahan, yung Blue Grotto at saka may isa pa nakalimutan ko. Pero since hindi na kami tumuloy noon at nakipagkita ako sa aking kuya, matagal ko na kaibigan yun guys, 8 years pa sa Bulacan, naging kaibigan ko na siya. And then dito pa talaga kami magkikita ulit, mare-reunite sa Malta. But anyway, ayun, nilibot niya kami, punta kami sa Papay's Village, Blue Grotto, ano pa yung mga pinuntahan. Basta marami kaming pinuntahan guys na hindi lang dalawa, kundi 3 or 4 ata na mga lugar. And then nakatikim din tayo kahapon ng kanilang the best na gelato doon sa Malta. And hindi na kami sumakay doon sa dapat kukurus. Dapat sasakay kami ng bangka at pupunta kami sa cave doon sa may Blue Grotto. Pero next time na lang. Kasi may pasok kasi si kuya ng 1 p.m. So nagmamadali na din siya. So ngayon ay magkakape lang kami ni Jan. Meron kaming 8:12. So 9:12 na ngayon. 9:40. Lalabas tayo dahil ikutin natin guys ang barko dito. Papapasukin tayo sa mga restricted areas nila, sa mga crew area siguro, sa kitchen, papasukin tayo sa laundry room. Ayan, so parang magko-cruise tour tayo doon sa mga inside, ano tawag dito guys? Inside access. Ayan, inside access ang tawag pala sa excursion na ito. I don't know which one is Americano. But we'll see in a bit. Okay. Ay, there's no milk. Maybe Americana's watery, I don't. Ay, wala palang milk. Do I say it all the time? Ay. I didn't say it. Well, do you want this? Latte? Is it sweet? Not yet. Sweeten it up. Okay. Meron dito guys na promo yung spa nila. Magpapamassage kami ni Jan. I think sa second to the last day na Tuesday. Ayan, magpapamassage kami. And mga Pinoy yung magmamassage sa amin. So, excited ako kasi masakit yung likod ko. So, kailangan natin magpamassage.
Meron pala akong croissant dito na pistachio. Morning pa lang, pistachio croissant na. Hi guys, good morning. Okay, so ang agenda natin today ay pupuntahan natin yung mga inside access. We are going to inside access excursion. So sisilipin natin ang mga kaganapan sa loob ng barko, kagaya ng laundry, kagaya ng pantry nila, not sure. Where did you go there? Laundry, pantry, Yeah, all over through one of the kitchens. Kitchen. Up to the control room. control room. Pero bawal daw kasi, not allowed, not permitted ang photo or video. But we'll see We'll see. if they allow us. Ayan, so binigyan kami nitong Whisper guys, and para magamit natin mamaya. Feeling ko maingay sa loob ng pupuntahan natin. Sa operation kasi kami pupunta so hindi natin siguro maririnig, siguro may mga nagluluto or what. The time on board is precisely 9:46 a.m. and we continue our voyage across the Mediterranean under calm seas and clear skies. And this point, I'd like to give you an update from my captain's log. Date June 15, 2026, day number 4 aboard Celebrity XL. Our current position is latitude 35 degrees 57 minutes north and longitude 20 degrees 2 minutes east. Hi guys! Katatapos lang ng aming inside access, and sa totoo lang guys natutuwa talaga ako kasi ang ganda ng experience na ito. Sa totoo lang, ang swerte namin, sayang lang at hindi kami pwede magdala ng camera, mag-video and mag-picture, but it's okay. Ang swerte namin dahil nagkaroon kami ng pagkakataon na makita ang behind the scenes operation ng cruise ship. At bilang pasahero, madalas nakikita lang natin ang magagandang bahagi ng barko, pero ngayon nakita namin kung paano talaga ito pinapatakbo araw-araw. Una naming pinuntahan ang kitchen at grabe, nakakabilib dahil humigit kumulang 80 ang chefs na nandito sa loob ng cruise. At daan-daan guys ang mga kitchen staff na nagtutulungan para masiguradong may pagkain ang libu-libong pasahero araw-araw. Shifting ang trabaho nila at may mga staff na gising na ng alas 6 ng umaga guys, or maybe 5 a.m. nakalimutan ko lang para maghanda ng mga pagkain. Tuloy-tuloy ang operasyon hanggang alas 10 ng gabi or alas 11 ng gabi. Sa pastry department naman nila guys, dito ginagawa ang lahat ng cakes, bread, pastries at desserts na nakikita natin sa buffet at restaurants. At ayon sa kanila, umaabot ng 6,000 to 8,000 pastry items ang ginagawa nila araw-araw. Ang dami at talagang organized talaga sila dito guys sa kanilang proseso. Next na pinuntahan naman namin ay ang laundry area. Daang mga tuwalya, bedsheets at mga uniform ang nilalabahan araw-araw gamit ang kanilang mga high-tech na makina na parang isang malaking industrial factory ang dating dahil sa laki at dami ng kanilang equipment. Isa rin sa interesting na nakita namin kanina guys ay ang kanilang waste management system. Mahigpit nilang pinaghiwa-hiwalay ang mga iba't ibang klase ng basura para maayos ang disposal at makakatulong sa pangangalaga ng kalikasan habang nasa dagat. At alam nyo ba, may mga ilan ding mga food leftovers na pinoproseso, ginagamit bilang pagkain ng mga isda sa dagat ayon sa mga environmental regulations na sinusunod nila. At isa rin sa paborito naming bahagi ng tour ay ang engineering area nila. Dito naman nakita namin ang mga makina at systems na nagpapatakbo sa buong barko. Nakaka-amaze talaga siya guys. Kung gaano karaming technology at engineering ang nasa likod ng isang cruise ship. May nagpapaliwanag kanina yung manager ata nila sa engineering department. Parang nisunggo talaga ang ilong ko guys.
Hindi ko talaga maintindihan ang mga terminology na ginamit niya. But anyway, it's really amazing. Pinakita rin sa amin ang ilang mga security system nila dito. Dito namin mas na-appreciate kung gaano kahalaga ang kaligtasan ng mga pasahero at crew habang nasa biyahe. And of course, yung sa bridge guys, ang highlight ng tour ay para sa aming pagpunta sa control room o bridge. Ito ang lugar kung saan minomonitor at kinokontrol ang paglalayag ng barko at kung saan nagtatrabaho ang mga kapitan at mga opisyal. Sayang lang talaga guys at wala kaming mga video na nakuha sa loob, pero isa ito sa pinakamasayang bahagi ng experience namin. At hindi ko pa ikwento sa inyo guys, no? Daang-daang mga Pinoy ang nasa iba't ibang department ng inside access tour na nakita namin guys. No, hindi lang natin sila pwedeng makausap guys, no? Kasi syempre, sobrang busy talaga nila guys, as in takbuhan dito, may mga ginagawa, talagang walang petek sa loob ng barko. Maraming salamat talaga sa inyo guys. At sa kabuuan, sobrang saya at sobrang worth it ng behind the scenes tour na ito. At mas lalo naming na-appreciate ang hirap, dedikasyon at teamwork ng libo-libong crew members, 1,700 sa cruise na ito, ang staff and crew na nagtatrabaho araw-araw para maging komportable at memorable ang cruise experience ng bawat pasahero. And of course, thank you so much to Fatima for making this possible. Kasi hindi naman talaga namin ibubuk din dyan ito guys kasi medyo mahal talaga ang inside access excursion. But because of Fatima, thank you so much. At na-experience po namin ito at babaunin po namin ang magagandang memories na ito. Thank you again, Celebrity Excel. And thank you so much to all my followers na nanonood sa atin ngayon. Kayo naman ang next na mag-cruise. Thank you for watching. I'll see you again tomorrow. Bye-bye!